Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider at dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos muling binuhay ang estilo ng seremonya ng kanyang ama sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Sandataang lakas ng Pilipinas, binida. Mga nakakamanghang bagong kagamitan sa depensa. Sa wakas, nilabas na ng Pangulo. Kaya naman mga anti-Marcos, tiyak sasakit na naman ang ulo sa pasabog ng Pangulo. Grabe. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng di pa nakasubscribe kay Pinas News Insider mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo at huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. aming channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng pangbansang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bilang paggunita sa ika-125 anibersaryo ng Kalayaan at pagkabansa ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataas ng bandila sa Rizal Park Monument. Nagbigay nga ng karangalan ng ating Pangulo sa pagkilala sa ating mga tunay na bayani. Pinakita nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang Combat Army Forces at Air Defense Military ng Pilipinas. Tampok sa parada ng militar ang mga unipormadong tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Pinakita rin ng Pangulo ang modernong firepower at asset ng AFP upang ipakita at pinahusay na kakayahan ng militar sa pagtanggol sa teritoryo ng bansa. Kabilang rin dito ang 4 na ground-based air defense system, surface-to-air missiles, 2 autonomous truck-mounted howitzer system, 1 5.5mm self-propelled artillery, 2 8 to 9B Super Tucano, 1 AH-1S Cobra attack helicopter, 2 Black Hawks at 2 AW-109 naval helicopter na umaakyat sa kalangitan. Wow! Sobrang galing talaga ng Pangulo. At yun ngang makikita dito kung papaano binibigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating Armed Forces of the Philippines. Kaya nakahanda po tayo lagi at mas pinapatibay pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating lakas sa depensa. Ang okasyong ito ay nakabase sa tema na kalayaan, kinabukasan at kasaysayan, na ang ibig sabihin ay binibigyang diin ang kalayaang pinaghirapan ng ating mga ninuno, ang kinabukasan na kanilang pinangarap para sa bansa, at ang kasaysayan kung saan hinahangad nating alalahanin at parangalan sila. Grabe talagang mag-isip si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe ang ginawa ng Pangulo kung paano niya binigyang halaga ang ating sandataang lakas. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakakagawa nito mga kababayan. Samantala, hindi naman mapigilan na marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sana Marcos na lang ang humawak ng ating bansa. Huwag nang ipahamak sa mga dilawan kailanman. Mabuhay PBBM! Nung panahon ng dating Ferdinand E. Marcos, nararanasan namin dito Baguio lumalapag helicopter sa Melvin Jones at madalas mag-drill pa cadets nag-perform din sa ere ng Blue Diamond Air Force. Nung pumalit si Cory, naglaho lahat. Sa Marcos lang tayo nakakita ng napakagandang parade ng mga military. The best talaga ang Marcos. Handa talaga sa laban para sa depensa ng ating bansa. Astig talaga ng Pilipinas ngayon. Akalain mo, 126 na flags ng Pilipinas ang pinarada sa Araw ng Kalayaan. Biruin mo, 44 years na di ko nakita ang mga flags na yan. Ngayon lang ulit ako nakita ito. Dapat lagi ganito para alam naman natin ang kakayahan ng ating militar at dagdag dangal sa sandatahang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas and
at pinapuntunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamaan. Mga kababayan, bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating mga kawal Pilipino. Grabe, oh. Ang mga kasapi ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Grabe, ang dami. Sumusunod po ang pinagsamang banda ng sandatahang lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major Peterson de Vera. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Ronnie D. Petinglay. Ang kanyang kalupunan, Commander Dandy Tagupa, Aniceto Medalla III, Lieutenant Colonel Saturnino F. Onefred III, Emil Ryan Aquino at Commander Gino Antonio Benavides. Sumusunod ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Basquinias, ang Philippine Army ay lagi nakahandang maglingkod sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang Army Literacy Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan gamit ang Community Support Program. Ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa panguna ni Commander Conlu. Ang Philippine Navy ang siyang tanod ng ating karagatan, ang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasasakupang dagat, nagsasagawa ng mercy missions, rescue at relief operations sa panahon ng kalamidad, kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Naririto po ang talupad ng Philippine Air Force na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Tadea. Sila ang tinaguriang mga anghel na mapaglingap, tagabantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng sandatahang lakas. Ang huling batalyon ng Special Forces o Special Operations Forces ay mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni PNPA Cadet First Class Martinez Mark Jordan Macarubo. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Paparating na po sa tanghalan ang mga sasakyan at gamit pandigma, maging ang mga gamit sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations. Gayon din ang mga tauhang kabilang sa espesyal na unit, kasama na rin po ang mga pansuportang unit. Angas eh. Nangunguna ang KLTV o Kia Light Tactical Vehicle, lula ng mga kasundaluhan, nakatuon sa mga operasyong espesyal, partikular, kontra terorismo. Sumusunod po ang ating truck vehicles na bahagi po ng ating armor asset ng Philippine Army. Ang tinaguriang Combat Arm of Decision. Grabe, ang dami. Nariyan din po ang Commando V-300 ng Philippine Marine Corps na magagamit sa lupa o tubigmang operasyon. Malaki ang bahagi nito sa kampanya laban sa grupo ng terorist. Ang ating 105mm howitzer mula po sa ating Philippine Marine Corps na sinusundan naman po ng Atmos 155mm howitzer system na agarang makareresponde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Ito ay bahagi pa rin ng modernisasyon ng mga kagamitang pandigma ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sumusunod po ang 960th Air and Missile Defense Group ng Philippine Air Force. Ang high-tech at sopistikadong modern surface-to-air missile systems na ginagamit sa air defense operations upang maprotektahan ang mga instalasyon at infrastruktura. Narito naman po ang ating chemical, biological, radiological, and nuclear team mula po sa ating Philippine Army. Kasama po ang combat ambulance gamit sa paglilikas
ng mga kasundaluang nagiging biktima ng labanan sa pagkakataong sila po ay maging sugatan. Narito rin ang Mobile Command Center, nakadisenyo para sa mabilisang pagtatalaga para sa operasyong militar at pagtulong sa mamamayan. Naglalaman ito ng gamit pang komunikasyon at may bago ring teknolohiya sa impormasyon. Ang communication van ng Army Signal Regiment ginagamit sa larangan ng pakikipag-ugnayan. At nariyan din po, katabi nito ang Minesweeper. Sa araw ng kalayaan, isang napakalaking karangalan ang tumayo bilang kinatawan ng sambayanan at manguna sa pagkikilala at pagsasariwa sa katapangan at panindigan ng ating ninunot bayani na siyang nagbunsod ng matamis na kasarinlan na ating tinatamasa ngayon. Mananatili ang mga ito sa ating alaala at sa lahat ng ating salinlahi na taus-pusong tatanaw magpakailanman ng utang na loob sa kanilang ipinamalas na kagitingan. 125 years since the declaration of independence in Cavite, it is appropriate to pause to reflect on how far we have come from that profound transformative event in our history. The heroes of our liberation would be proud to know that we have thrown off the ominous yoke of domination, never again to be subservient to any external force that directs or determines our destiny. We have stayed the course and adhered to their ideals for our free and independent country, popular, representative, and responsible. We have evolved into a healthy and vibrant republic with a stable government, supported by growing institutions and mechanisms, all of whose mandate and authority ultimately emanate from and are owed to the Filipino people. Then as now, it remains an unassailable, self-evident principle that sovereignty resides in our people. Ours is a government peopled by men and women of laws. We have a legal framework firmly in place that can enforce public order and bring justice, which operates within a judiciary designed as an independent and impartial tribunal. But in spite of these evolutionary developments, which are the hallmarks of a free, independent, and democratic state, we still have a long, daunting journey ahead to fulfill the dreams of our forefathers. It is said that there are manifold unfreedoms prevailing in society that stand in the way of human development. These are the corrosive political and social conditions that make the nation not as free as we would like to profess and to believe, such as poverty, inadequate economic opportunities, disabling rather than enabling living conditions, inequality, and apathy. Our independence was not the end, but merely the principal means to achieve full development of the Filipino. Our success and the pursuit of happiness are not just the ultimate goals of our independence. These are to be seen as the expanded notions of human freedom. We subscribe to this, for after all, it is the blessing of independence and democracy that we have vowed to secure for ourselves and for our posterity. 125 years on, we will view our nation's development as freedom with more focus and determination. We will strive to remove the unfreedoms. We will aim to feed the hungry, free the bound, and banish poverty. These are primordial moral and existential imperatives that are laid upon your government. Through wise policies, we will foster a highly conducive and enabling environment in which the exercise of true human compassion shall allow for the full development of the Filipino. We have laid down the Philippine Development Plan for the next 6 years. We will implement such with vigor and with consistency. In this administration, the government will be responsible. I have said it before. I shall say it once more. I will be with you on that long and uphill road to achieve our dream of freedom. Freedom from hunger, freedom from neglect, freedom from fear. But as integral actors in our democracy, we are all involved in this collective pursuit of real freedoms. That duty rests with all of us. So once again, I appeal for unity and solidarity in our efforts to perfect our hard-fought freedom and achieve genuine national progress. Heeding this call will indispensably require patriotism and a strong sense of community, diligence, industry, and responsibility from all our citizens.
As President, I call to mind and once again declare the exhortation of the leader of the Philippine Revolutionary Government and the first President of the Republic of the Philippines, General Emilio Aguinaldo. And he said, "We cannot free ourselves unless we move forward united in a single desire." This is our single desire, to be genuinely free by achieving full development as a single, united, and indivisible Filipino nation. With this desire, let us renew the pledge made by our forefathers. Imbued with firm confidence in divine providence, let us bind ourselves to support our free and independent republic, if need be with our lives, with our fortunes, and with our most sacred blessing, our honor. We owe this to our national heroes who had won for us this freedom that we now enjoy. We owe this to the next generations of Filipinos to whom we swear to bequeath a stronger and genuinely free republic. Mabuhay ang malayang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas magpakailanman. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.